Ano nga ba ang ibig sabihin? Ang ibig sabihin ng Kibungan Cross Country. Ang aming paglalakbay ay magtatagal ng 4 na araw. Mula sa Benguet, tatawid kami ng Ilocos Sur at papunta na rin sa La Union. Dahil kami ng asawa kong si Camille ay galing pa ng Zambales, makikipagkita kami sa 3 pa naming kasama sa Baguio City at dito na nga natin sisimulan ang ating biyahe. Ang sakayan ng bus papuntang Kibungan ay matatagpuan sa Dangwa Terminal. Dahil ang unang biyahe patungong Kibungan ay alas 6 ng umaga, nabigyan pa kami nito ng oras na mamalengke ng aming mga kakainin sa akyat na ito. Sa panahon ngayon, hindi na ganun kauso ang mag-travel ng gantong pamamaraan. Maswerte ako na meron pa akong mga kabarkada na masaya pa ring sumasama sa akin sa mga ganto kabagal na biyahe. Pagkatapos ng mahabang 4 na oras na biyahe, kami ay kumain muna sa tabi ng munisipyo ng Kibungan. At dahil nga hindi ganun kadalas ang biyahe sa lugar na ito, kinailangan pa naming mangontrata ng isa pang masasakyan papunta sa jump-off ng Kibungan. Sa aming mga unang hakbang pa lang, hindi mo na maipagkakaila na napakaganda sa lugar na ito. Matapos namin magpagabi sa Tagpaya campsite, sinimulan na namin ang aming paglalakbay patungo sa Takadang town proper. Ang daan patungong Takadang ay mapuno at magubat. Dito mo rin unang magigisnan ang mga bulubundukin patungong Ilocos Sur at La Union. Isa ito sa mga naging paborito naming parte ng buong akyat na ito dahil dito rin namin nakita ang kaloob-looban ng Kibungan, pati na rin ang kanilang kultura at kasaysayan. Habang binabaybay namin ito, unti-unti naming naunawaan kung bakit ito ang napiling huling hantungan ng mga ninunong Kangkanae.
Dahil balak namin magpaliban ng aming pangalawang gabi sa Batangan Elementary School, hindi na kami dumaan sa SESA S. Alodos Elementary School o ang sikat na Takadang Elementary School. Sa nakararami, ang pinaka-highlight ng buong adventure na ito ay ang Kibungan Crying Mountains. Alam naman namin na tuwing tag-ulan lang ito nagkakatubig, pero pinili pa rin naming umakyat noong Disyembre para magisnan namin sa ibang anggulo at ibang pakiramdam ang buong adventure na ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, magkaroon pa kami ng dahilan upang makabalik muli dito. Tulad nga ng mga sinasabi ng mga youngstana ngayon, iba din ang bitaw ng mga bundok na ito kahit hindi tag-ulan. Ana. Isa lang. Kapag nahanap mo ang sarili mong naglalakad dito sa mga taniman ng palay at gulay sa mga pisngi ng bundok, hindi mo mapipigilang mamangha sa ating kakayanang lumikha at mamayagpag sa lugar na puno ng panganib. Isang mataas na tulay na bakal ang nagmamarka sa pagitan ng Benguet at Ilocos Sur. Dito makikita ang kakaibang anggulo ng Takadang mula sa probinsya ng Ilocos Sur. At dahil walang pasok sa Batangan Elementary School nung araw na kami ay umakyat, dito na kami nag-setup ng camp at nagpaliban ng gabi. Cold coffee, my old boots are by the door. Nobody's calling, but I don't mind it anymore. 'Cause I've had enough of the rat race, the city life, the social grace. Burnt out on comfort and so tired of keeping score. Gonna find somewhere to slow it down.
it's all mine. Trade my pride for a quiet life. Maybe then my time will come around. Way out of town. Down in the hills I fall to Panga Road. There's a place I go to ease a weary soul. Nung nakarating kami sa Litalit at pababa ng likungan, hindi namin mapigilan ang aming sarili na mamangha sa lawak at lalim ng tanawin ng Ilocos Sur at La Union. At sa aming pagbaba sa likungan, dito na nga nagsimula ang aming nararamdamang saya at lungkot. Saya dahil sa aming mga dinanas at nakita papunta dito sa aming kinaroroonan. Lungkot dahil papalapit na ang aming huling gabi sa buong paglalakbay dito sa Kibungan Cross Country. Ang paglalakbay ay hindi lamang proseso ng pagpunta at pagdating. Ito ay pagkilala din sa paligid, kapwa at sarili. Isang gawaing ilalapit ka sa iyong nakaraan, kasalukuyan at kinabukasan. Isang hamon na dapat mong harapin ng buong buo upang ikay magtagumpay. Dito na nga tayo nasubukan sa tulay ng Amburayan. Ito ay kabilang sa mga pinakamahabang hanging bridge sa ating bansa. Meron itong 180 metrong haba at dinudugtong nito ang Ilocos Sur at ang La Union. Hindi nakakatulong sa pagkabawas ng kaba ang mga kalawang makikita mo sa bawat hakbang mo at bawat paghawak mo sa mga kabling sumusuporta sa tulay na ito. Idagdag mo na rin dito ang pagkalundo ng tulay at wasiwas ng hangin habang ikay humahakbang. At nang makatawid na nga kami, nagulat kami na meron kaming isang kasama mula pa sa taas ng likungan. Sinamahan niya kami buong gabi. Binantayan at kinilala. Siguro nga ay binantayan niya kami dahil alam niyang hindi pa tapos ang aming paglalakbay. Sa ikatlong gabi namin, tinanggap kami ng isang pamilya sa Inasan para magpaliban ng dilim. Sa kinaumagahan ay nagtungo na rin kami sa taas ng Inasan, kung saan ay naghintay kami ng inerkila naming Monster G patungo sa Santol, La Union. Ito na nga ang marka ng pagtatapos ng aming paglalakbay. Meron pang 30 kilometro ang kumulang patungong Santol at sa National Road ng Balawan, kung saan kami maghihintay ng bus patungo sa aming mga pinaroonan. Sa mga nanonood pa rin, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay hanggang dito sa dulo. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para magkaroon pa tayo ng mga susunod na episode dito sa Mau Tours.